Nadamay ang pangalan ni Alfrancis Chua sa posibilidad na pagpasok ng Zamboanga Valientes sa PBA. Pahayag ng netizen, tila kinukumpirma ng balitang ito ang totoong katauhan ng totoong may-ari ng koponan ng Terra Firma. Dating player ng Barangay Ginebra na si Christian Stanhardinger, target din ng grupo ng Zamboanga Valientes para muling isama sa kanilang bubuuing hanay ng Terra Firma sakaling makuha nila ang naturang prangkisa. At si Coach Chot Reyes, mas piniling manahimik muna habang hindi pa naayos ng PBA ang trade na kinasangkutan ni Mikey Williams at Jordan Heading. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binatikos ng ilan nating netizen ang pagkakasangkot ng pangalan ni Alfrancis Chua ng SMC Group sa negosasyong nagaganap sa pagitan ng Terra Firma, PBA at Zamboanga Valientes. Tanong nila, bakit kasama sa usapan ang kilalang figura mula sa SMB at Ginebra or SMC Group? Pahayag pa nila, hindi pa umano nila nakikita kung sino talaga ang totoong may-ari ng Terra Firma. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Italiano Gold Suit sa kanyang official Twitter or X account. Bakit sila nakikipag-usap kay Alfrancis? Pagmamay-ari ba ito ng SMC? Hindi pa nga natin nakikita kung sino talagang tunay na may-ari ng Terra Firma, di ba? Pinapakita lang nito kung sino talagang totoong may-ari niyan. Eto na nga tayo mga playoffs. Nagtatanong na ilan natin mga kababayan tungkol sa issue, di ba? Sa dinami-dami kasi ng pangalang masasangkot sa pagbili ng Zamboanga Valientes sa prangkisa ng Terra Firma, si Alfrancis Chua pa talaga, di ba? Pag-iinalaan talaga kasi si Chua lang naman ang team manager ng Barangay Ginebra at sports director ng SMB. By the way, nagsimula ang isyong yan nang mabanggit ni Dadin Quinito Henson sa kanyang column na palaging nakikipag-usap si Zamboanga newly elected Councilor Juni Navarro kay Alfrancis Chua. At ang sagot ni Dadin sa issue, may karapatan na masangkot ang pangalan ni Alfrancis dahil siya ang vice chairman ng PBA. So ibig sabihin, walang anumang hocus-pocus ang pagkakasangkot ng pangalan ni Alfrancis Chua. Base naman sa observation natin at sa column na inilabas ni Dadin, parang desidido na talaga ang Zamboanga Valientes na bilhin ang prangkisa ng Terra Firma. Parang wala na talagang urungan yan. July 11 daw ang target date nila para sa pagtatapos ng deal. So ito na talaga yan mga ka-playoffs. Kahit ano pang tutol ng ilan nating kababayan sa Valientes, parang wala nang mangyayari dyan. Ang sinasabi kasi ng ating mga kababayan at ni dating PBA Commissioner Noli, bakit hindi muna pagbigyan ng ilang mas malalaking corporation na matagal ng atat na pumasok sa PBA na hindi nagkakaroon ng katuparan. Tapos si Valientes agad-agad umano makakapasok. Habang binabatikos ng ilan nating mga kababayan ang pagkakasangkot ng pangalan ni Alfrancis Chua sa negosasyon, ibinulgar naman ni Dadin Quinito Henson ang target ng pamunuan ng Valientes. Ayon kay Dadin, ibabalik ng grupo ang dating Ginebra player na si Christian Stanhardinger sa lineup ng Terra Firma sakaling makuha ito ng Valientes. Matatandaang nagtapos na ang kontrata ni si Stan sa Terra Firma pero nananatili ang karapatan nila dito. Narito ang report. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Isa sa mga priority na mapasama ay si Christian Stanhardinger na naglaro ng 6 na laro sa Terra Firma sa Governor's Cup, kung saan siya ay nagtala ng average na 16.3 points at 8.7 rebounds. Si Christian, 35, ay hindi naglaro sa Commissioner's Cup at wala rin sa lineup ng Terra Firma para sa Philippine Cup. Bagamat expired na ang kanyang kontrata, nananatili pa rin sa Terra Firma ang karapatan sa kanya. Hindi pa nakakausap ni Navarro si Christian ng personal, pero may mga feelers nang ipinadala upang muli siyang mapasama sa kupunan. Malinaw target na ibalik si C-Stand. Actually, wala naman tayong nakikitang mali dun kasi unang-una, trabaho yan. Pangalawa, nasa kanila yung karapatan para ibalik or makipag-negotiate sa ibang ball club. Sakaling maisipan ni C-Stand na magpa-trade at bumalik sa paglalaro dito sa PBA, di ba? Sila lang talaga yung priority. Sa ngayon, wala tayong balita kung nasaan na ba talaga si C-Stand. Pero tingin natin, hindi titigil ang papasok na Valientes sa PBA para makuha ang serbisyo niya. Alam kasi nila may ibubuga pa siya dito Medyo naging matamlay lang si C-Stand nang pumasok na siya sa Terra Firma matapos si trade ni Coach Tim Cone. Katulad ni Brownlee, 35 na rin si C-Stand pero walang duda na kaya pa naman niya maglaro. Yung stats na iniwan niya sa Terra Firma sa loob ng 6 na bakbakan, iba rin, di ba? 16.3 points at 8.7 rebounds. Malaking bagay ito kung makukuha ng Valientes. So dahil dito sa mga ganitong pahayag, sa palagay natin, wala nang urungan itong mga ka-playoffs. Nag-MOA na rin sila or yung Memorandum of Agreement kung saan pinagtitibay ang kanilang pagsang-ayon na tapusin ang transaksyon na nagkakahalaga umano ng 100 milyong piso. Bukod dyan, maglalagak din umano ng 5 taong cash band ang Valientes na nagkakahalaga ng 100 milyong piso din. So ano pa yung kulang, di ba? Parang wala na.
Kung tila wala nang atrasan ng pagbili ng Zamboanga Valiente sa prangkisa ng Terrafirma, mas pinili naman ni Coach Chot Reyes na manahimik muna sa trade na naganap sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Converge. Matatandaang sumambulat sa social media ang balitang nasa Converge na ang karapatan kay Mikey Williams habang nasa TNT naman si Jordan Heading. At para kay Coach Chot, magsasalita umano siya sakaling aprubahan na ng PBA ang kalakalan. Narito ang kanyang pahayag. Tutuwa natin si Coach Chot Reyes sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ayoko magkomento tungkol dyan hanggat hindi pa ito naaprubahan. Nasa PBA office na ito ngayon eh. Magbibigay lang ako ng pahayag sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Pero alam niyo mga ka-playoffs, nirereklamo din ito ng ilan nating mga kababayan eh. Tanong nila bakit daw ang tagal-tagal ng approval ng PBA. Hirit pa nila, ang dali-dali naman daw kapag Ginebra or SMB ang sangkot sa trade, di ba? Pero tama si Coach Chot ha, wala pa kasi siyang masasabi kung tatanungin siya tungkol sa trade. Hindi pa na-aksyonan ng PBA, so naka-reserve muna yung kanyang komento doon. Magandang abangan to ha, kasi alam naman natin na nangyari sa kanila ni Mikey. Ang tagal nilang niligawan pero hindi nila napasagot ng oo si Mikey eh. Kaya naisip nila siguro na bakit di na lang natin i-trade para walang problema. Simple-simple. Ayun, sinagot ng Converge ang problema nila. Again, siguro abangan natin to mga ka-playoffs. Sigurado tayo, aaksyonan to ni Commissioner Willie. Wala naman siyang choice at trabaho naman niya yun. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. So guys, maraming salamat.